Baog ka, Celeste. Wala kang silbi sa pamilyang ito. Ang bulyaw ni Miguel habang isinasara ang maleta ko sa gitna ng malakas na ulan. Sa tabi niya, nakangisi si Sofia, ang babaeng papalit sa akin sa kama at sa buhay ng asawa ko. Tinapon nila ako na parang basurang walang halaga. Pero ang hindi nila alam, sa gitna ng aking pagkawasak, may isang munting himala na nagsisimulang tumibok sa aking sinapupunan. Bubuhayin ko ang anak ko nang wala kayo. At balang araw, luluhod kayo sa harap ko. Sino nga ba ang tunay na talo? Ang babaeng itinapon at iniwang mag-isa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, o ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal, pamilya at konsensya para sa pansamantalang kasinungalingan? Maaring nawala kay Elena ang tahanang minsan niyang tinawag na kanya, ngunit hindi niya kailanman isinuko ang kanyang pagkatao. Samantalang si Arturo, sa bawat maling desisyong ginawa niya, ay unti-unting winasak ang mga bagay na hindi na kayang bilhin o ibalik ng anumang halaga. Sa huli, hindi ang babaeng pinalayas ang nawalan ng lahat, kundi ang lalaking kusang nagsunog ng sarili niyang kinabukasan. Wala kang silbi, Celeste. Ang isang babaeng hindi kayang magbunga ay hindi karapat-dapat sa apelidong Aranda. Ngayon din, iwanan mo ang bahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa harap niya, nakatayo si Celeste, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sopas. Inilaan niya ang buong hapon sa kusina, tinitiis ang init ng kalan para lamang ipagluto ang biyenan na may sakit. Ngunit ang tanging ganti sa kanya ay ang mapait na katotohanang matagal nang itinatago ng pamilya. Lumingon si Celeste kay Miguel, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Miguel, magsalita ka naman. Naniniwala ka ba talaga sa papel na yan? Nagpatingin tayo, sabi ng doktor. Sabi ng doktor ay maayos ako, Celeste. Ibig sabihin, ikaw ang may problema. Putol ni Miguel. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-ibig. Tanging pagkamuhi at pagkabigo na lamang ang naroon. Iniiwas niya ang kanyang tingin habang inilalapag ang isang brown envelope sa lamesa. Iyan ang resulta mula sa kaibigang doktor ni Mama. Malinaw ang nakasaad. You are sterile. Baog ka. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa amin dahil kailangan ko ng anak na magpapatuloy ng negosyo natin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Celeste. Ang sopas na bitbit niya ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri. Hindi niya narinig ang pagbagsak ng mangkok sa sahig o ang pagkalat ng mainit na sabaw sa kanyang paanan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon ng pagsasama. Ang mansyong minsang puno ng liwanag, tawanan, at halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay tila isa ng malamig at walang buhay na bilangguan. Nanuyo ang lalamunan ni Elena habang dahan-dahang bumibigat ang hangin sa kanyang paligid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila malalakas na hampas ng martilyo na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dibdib. Pilit niyang nilulunok ang sakit na umaakyat sa kanyang lalamunan, ngunit lalo lamang itong sumisikip. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Gusto niyang magmakaawa na sana ay hindi totoo ang lahat, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga luha na hindi pa man tuluyang pumapatak ay tila nakabara na sa kanyang paghinga. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanang matagal nang sinusubukang itago sa kanya. Sa isang sulok ng hagdanan, lumabas ang isang pamilyar na anino. Si Sofia, ang batang sekretarya ni Miguel na laging nakangiti sa kanya noon. Ngayon ay nakasuot na ng seda na pantulog na pagmamay-ari dapat ng isang asawa. Ang nangisi sa mga labi ni Sofia ay mas matindi pa sa sampal na tinanggap ni Celeste mula sa biyenan. Umalis ka na, Celeste.
Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas. Mariing dagdag ni Doña Aurora habang itinuturo ang pinto. Lumabas si Celeste sa ilalim ng madilim na langit. Walang dalang kahit ano, kundi ang suot na damit at ang bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at malalamig. Tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ang bawat patak ay humahapdi sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ang siya ring bumasag nito nang walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad sa gitna ng kawalan, napahawak si Celeste sa kanyang tiyan. May isang kakaibang sensasyon doon, isang bahagyang kirot na tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, humihinga pa rin siya. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa at panalangin. Kung ang lahat ng pintong inaasahan mong magliligtas sa'yo ay tuluyan ng nagsara, saan ka palilingon upang hanapin ang nawawalang piraso ng iyong pagkatao? Ang lamig ng simento sa gilid ng kalsada ay tila humihigop sa nalalabing init ng buhay ni Celeste. Ang kanyang mga damit ay basang-basa, bumibigat sa bawat hakbang, na tila ba ang buong mundo ay nakasabit sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng dilim, isang kamay na magaspang, ngunit puno ng init ang humawak sa kanyang siko. Isang matandang babae, si Nanay Belen, na nagliligpit ng kanyang munting kariton ng kwek-kwek, ang tumitig sa kanya ng may malalim na malasakit. Hija, hindi ka pwedeng manatili rito sa ulan. Halika muna sa silong, ang malumanay na aya ng matanda. Sa isang maliit at tagpi-tagping barong-barong, binigyan ni Nanay Belen si Celeste ng isang baso ng mainit na tubig at isang lumang kumot. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong na lumilikha ng tila musikang malungkot sa mga latang nakasahod, hinayaan ni Celeste na bumuhos ang lahat ng sakit na kanina pa nakabuhol sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, dinala ni Nanay Belen si Celeste sa isang pampublikong klinika dahil sa pamumutla at paulit-ulit na pagkahilo ng huli. Ang amoy ng alkohol at ang ingay ng mga batang umiiyak ang bumati sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ang doktor ay humarap sa kanya nang may banayad ng ngiti. Mrs., kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magpapakapagod dahil 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Malusog ang pintig ng puso ng bata. Ang pahayag ng doktor na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Napahawak si Celeste sa kanyang tiyan. Ang mga salita ng doktor ay tila isang himalang nagpabago sa kulay ng kanyang mundo. Baog? Hindi siya baog. Ang bawat pang-aalipusta ni Doña Aurora at ang bawat pagdududa ni Miguel ay isa palang malaking kasinungalingan. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang munting buhay na nagsisimulang bumuo ng sariling kwento. Isang buhay na bunga ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Ngunit ngayon ay naging mitya ng kanyang pagbangon. Pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Miguel. Gusto niyang tumakbo pabalik sa mansyon, ipakita ang resulta ng ultrasound, at isampal sa kanila ang katotohanan. Ngunit mabilis na pinalitan ito ng takot. Kung malalaman ng mga aranda ang tungkol sa batang ito, kukunin nila ang kanyang anak. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ilayo sa kanya ang tanging kayamanang natitira. Hinding-hindi niyo siya makukuha. Ang bulong ni Celeste sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga aranda ay nababalot ng liwanag at karangyaan. Ang bawat tawanan ng mga panauhin ay tila mga basag na kristal na walang kaluluwa. Hawak ni Miguel ang isang baso ng mamahaling alak. Nakasuot ng ngiti habang katabi si Sofia sa kanilang selebrasyon ng bagong simula. Ngunit sa tuwing tumititig siya sa kawalan, tila nakikita niya ang basang mukha ni Celeste sa ilalim ng ulan. Isang bahagi ng kanyang loob ang tila nanunumbat.
Ngunit mabilis itong nilulunod ng malakas na tugtugin at ng mapanlinlang na haplos ni Sofia. Habang nag-iimpake ng kanyang iilang gamit sa tulong ni Nanay Belen, biglang nanginig ang luma at basag na cellphone ni Celeste sa ibabaw ng kahoy na mesa. Isang hindi kilalang numero, ngunit kabisado ng kanyang pandinig ang tinig na sumagot. Pagkapindot niya ng tawag, siguraduhin mong hindi ka na magpapakita sa amin, Celeste. At huwag mo ring susubukang humingi ng kahit isang duling na sentimos mula kay Miguel. Wala kang makukuha dahil wala kang ibinigay sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Ang malupit na boses ni Doña Aurora, na tila isang ahas na nanunuklaw sa gitna ng gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Celeste ang telepono nang hindi sumasagot. Ang kanyang mga labi, na matagal nang nalimutan ang sining ng pagngiti, ay dahan-dahang kumurba ng may pait at tapang. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan ang dagat ay humahalik sa langit. Hindi niyo ako kailangang itaboy, dahil mula sa araw na ito, ang Celeste na kilala niyo ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan, ang pabulong niyang panata. Kinuha ni Celeste ang kanyang bag at lumabas ng barong-barong ni Nanay Belen, handang sumakay sa bus na magdadala sa kanya sa isang lugar na walang aranda, walang kasinungalingan, at walang sakit. Ngunit bago pa siya makahakbang paalis, isang lalaking nakauniporme ng gwardiya ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na lukot na papel na nakuha raw nito sa labas ng mansyon bago siya tuluyang umalis. Ano kaya ang nakasulat sa papel na ito na tila magiging susi sa isang katotohanang mas malalim pa sa pagtataksil ni Miguel? Ang bawat hila ng sinulid ay tila isang mahabang buntong hininga na pilit kumakawala sa aking dibdib. Sa maliit na barangay ng Sitio Maligaya, malayo sa ingay at usok ng Maynila, natagpuan ni Celeste ang isang pansamantalang kanlungan. Dito, ang amoy ng malansang isda at ang alat ng hangin mula sa dagat ang pumalit sa halimuyak ng mga imported na pabango sa mansyon ng mga aranda. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang sa gabi ay nagsisilbing oyayi sa kanyang mga gabing walang tulog. Isang paulit-ulit na himig na tila nagpapakalma sa baha ng kanyang mga alaala. Nakaupo si Celeste sa isang lumang bangko sa tapat ng bintana ng kanyang inuupahang maliit na kubo. Ang kanyang mga daliri, na dati ay tanging diamante at mamahaling alahas, ang pinalalamutian, ngayon ay puno na ng maliliit na sugat mula sa karayom. Tinatahi niya ang isang napakagandang disenyo ng mga bulaklak sa isang puting mantel, isang espesyal na order mula sa asawa ng kapitan ng barangay. Hiya, masyado ka namang nagpapakapagod. Baka mapaano yang dinadala mo? Ang boses ni Aling Marta, ang may-ari ng kubo na naging tila pangalawang ina na rin niya sa loob ng ilang buwan. Napatingin si Celeste sa kanyang lumalaking tiyan at bahagyang nangumiti. Kailangan ko lang pong matapos ito, Aling Marta, para may pandagdag sa ipon ko para sa panganganak. Ayoko pong maging pabigat sa inyo. Naku, Celeste, you're too hardworking. Minsan kailangan mo ring magpahinga. Alam mo naman dito sa probinsya, simple lang ang buhay pero masarap sa pakiramdam. Sagot ni Aling Marta habang inilalapag ang isang baso ng sariwang buko juice sa tabi niya. Siya nga pala, may lumang dyaryo rito na galing sa bayan. Baka gusto mong basahin. Nang makaalis si Aling Marta, dahan-dahang binuklat ni Celeste ang dyaryo. Ang kanyang puso ay biglang tumalon nang makita ang isang pamilyar na mukha sa pahina ng lipunan. Isang malaking larawan ni na Miguel at Sofia, nakasuot ng marangyang damit, sa isang pagdiriwang para sa bagong proyekto ng Aranda Real Estate. Ang caption ay naglalarawan sa kanila bilang the Golden Couple of the Year. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celeste habang siya ay nagtitiis sa init at nagtatrabaho hanggang sa mamaga ang mga daliri. Ang lalaking nangako ng habang buhay sa kanya ay masayang nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang babaeng sumira sa kanyang tahanan. Ang kawalan ng katarungan
ay tila isang lason na muling kumalat sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanyang pait, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting paggalaw, tila isang munting paalala na hindi siya nag-iisa. Dahan-dahang hinaplos ni Celeste ang kanyang tiyan. Ang galit na kanina lang ay nagliliyab, ay biglang napalitan ng isang malalim na pagmamahal. Ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tila nakikipag-usap sa kanya ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Kakayanin natin ito. Hindi kita hahayaang lumaki sa mundong puno ng kasinungalingan. Kinuha ni Celeste ang lukot na papel na iniabot sa kanya ng gwardiya noong gabing pinalayas siya. Ang papel na hindi niya pa rin binubuksan hanggang ngayon. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng lampara, dahan-dahan niyang iniladlad ang munting lihim na yon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi ito sulat mula kay Miguel. Isa itong resibo mula sa isang sikat na fertility clinic. At ang pangalang nakasaad sa itaas ay hindi sa kanya, kundi kay Sofia. At ang petsa? 7 buwan na ang nakalilipas noong panahong asawa pa niya si Miguel. Ang paghinga ni Celeste ay bumilis. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na biglang humampas sa kanyang pagkatao. Kung si Sofia ang may problema sa pagbubuntis noon pa man, ibig sabihin, bago pa matapos ni Celeste ang kanyang iniisip, isang malakas na katok sa pinto ng kanyang kubo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang boses ni Aling Marta ay puno ng kaba. Celeste, buksan mo ang pinto. May mga lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba, mga nakabarong at mukhang tagalungsod. Sino ang mga taong ito? Natunton na ba siya ng mga aranda? O may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng resibong hawak niya? Ang bawat pagkirot ng aking katawan ay tila pagpunit sa aking kaluluwa, ngunit ang bawat luhang dumadaloy ay nagpapatibay sa aking paninindigan. Sa labas ng pinto, ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay tila mga tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Celeste. Ang takot na baka mahanap siya ng mga aranda ay naging isang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo. Gayunpaman, nang dahan-dahang buksan ni Aling Marta ang pinto, hindi mga tauhan ni Miguel ang bumadya, kundi mga kolektor ng pautang na naghahanap sa dating nakatira sa kubo. Ang matinding kaba at ang stress ng mga nakaraang araw ay tila naging mitya ng isang mas matinding pagsubok. Isang matalim na sakit ang biglang gumuhit mula sa balakang ni Celeste hanggang sa kanyang puson. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy habang ang isang mainit na likido ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga binti. Aling Marta, ang bata. Lalabas na ang bata. Ang gumaralgal na tinig ni Celeste, puno ng takot at pag-asa. Walang ospital sa malapit. Ang ulan sa labas ay tila isang pader na humaharang sa anumang tulong mula sa bayan. Sa loob ng maliit na silid, na tanging lampara lamang ang nagbibigay ng aandap-andap na liwanag, hinarap ni Celeste ang pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Ang bawat iri ay tila isang sigaw ng paglaya mula sa lahat ng pang-aapi ni na Miguel at Doña Aurora. Ang bawat patak ng pawis ay katumbas ng bawat pait na tiniis niya sa mansyon. Sige pa, Celeste. Konti na lang, anak. Isipin mo ang iyong munting anghel. Ang pagpapalakas ng loob ni Aling Marta habang hawak ang kanyang kamay. Isang matinding ungol ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Celeste. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang matinis na tinig ang bumasag sa lahat ng pait. Hindi ito isang ingay lamang. Ito ang himig ng tagumpay. Ang unang yak ng isang sanggol na tila nagsasabing, "Narito na ako, inay." Nang ilapag ni Aling Marta ang maliit na sanggol sa dibdib ni Celeste, ang lahat ng pagod at sakit ay tila naglaho. Ang balat ng sanggol ay malambot at mainit.
Isang buhay na milagro sa gitna ng kahirapan. Ang mga mata ni Celeste, na dati ay puno ng luha ng pait, ngayon ay nagniningning sa pag-ibig na walang kapantay. Gabriel, ang aking munting Gabriel, ang bulong niya habang hinahalikan ang noo ng anak. Ang pangalang Gabriel, na ang ibig sabihin ay lakas ng Diyos, ang siyang magiging baluti ng bata sa mundong mapanghusga. Ngunit ang kaligayahan ay may kaakibat na sakripisyo upang mabayaran ang komadrona at ang mga gamot na kailangan para sa kaligtasan nilang mag-ina. Kinailangang gawin ni Celeste ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang kanyang gintong wedding ring, ang huling piraso ng alahas na itinago niya para sa oras ng kagipitan, ay kailangang ibenta. Ang sandaling inabot niya ang singsing kay Aling Marta para dalhin sa sanglaan sa bayan, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang singsing na yon ay simbolo ng isang pangakong napako, habang ang sanggol sa kanyang bisig ay ang katotohanang nagpabago sa kanyang buhay. Ang kinang ng ginto ay walang halaga kumpara sa kinang ng mga mata ni Gabriel. Lumipas ang ilang araw habang pinagmamasdan ni Celeste ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, napansin niya ang isang bagay. Ang paghinga ni Gabriel ay tila mas mabilis kaysa sa normal, at ang kanyang mga kuko ay tila may bahid ng kulay asul na hindi mawala-wala. Isang matinding kaba ang muling bumalot sa puso ni Celeste. Isang takot na mas matindi pa sa takot na mahanap ng mga aranda. Ano ang lihim na karamdamang tila unti-unting nagnanakaw sa lakas ng kanyang munting anghel? At hanggang saan ang kayang ibigay ni Celeste upang masiguradong hindi siya kukunin ng tadhana? Ang bawat hininga ni Gabriel ay tila isang munting hiling na pilit inaabot ang langit. Ngunit bawat singhap niya ay tila isang patalim na sumasaksak sa aking puso. Sa loob ng maliit na kubo, ang liwanag ng isang aandap-andap na kandila, ang tanging saksi sa walang tulog na gabi ni Celeste. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa kawayang dingding, habang kalong ang kanyang anak. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Sa bawat sandali, pinagmamasdan niya ang dibdib ni Gabriel, ang mabilis at tila kinakapos na pag-akyat baba nito na hindi nararapat sa isang sanggol na wala pang isang buwan ng edad. Anak, lumaban ka. Huwag mong iwan si nanay. Ang pabulong na panalangin ni Celeste, ang kanyang boses ay halos isang gasgas na tunog na lamang dahil sa pagod at puyat. Ang mga daliri ni Gabriel, na dapat ay kulay rosas at puno ng buhay, ay may bahid ng malamig na asul. Ang bawat munting ungol ng bata ay hindi iyak ng pagkagutom, kundi isang daing ng paghihirap. Sinubukan ni Celeste na painumin ang bata ng herbal na gamot na ibinigay ni Aling Marta, ngunit tila mas lalo lamang itong nagpahirap sa paglunok ng sanggol. Pumasok si Aling Marta sa silid, bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang mukha ng matanda ay bakas ang matinding pag-aalala. Celeste, Hija, hindi na sapat ang mga dahon-dahon dito. Kailangan mo nang dalhin ang bata sa bayan. Ang sabi ng komadrona, baka may problema sa kanyang puso. Ang salitang puso ay tila isang malakas na hampas sa pandinig ni Celeste. Ang kanyang Gabriel, ang kanyang kaisa-isang dahilan para mabuhay, ay may sakit. Ang lahat ng pait na dinanas niya sa kamay ng mga aranda ay tila walang kwenta kumpara sa takot na nararamdaman niya ngayon. Isang matinding pakiramdam ng kawalan ng katarungan ang muling bumangon sa kanya. Bakit ang isang inosenteng bata ang kailangang magdusa sa mga pagkakamali ng mga matatanda? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, ang munting kamay ng sanggol ay gumalaw at humawak sa daliri ni Celeste. Isang mahina at halos hindi maramdamang piga, ngunit para kay Celeste, iyon ay isang malakas na sigaw ng pagkapit sa buhay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo.
Ang init ng balat ng kanyang anak na dumampi sa kanya ay nagbigay ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa kaluluwa. Isang pangako ang nabuo sa puso ni Celeste. Gagawin niya ang lahat. Kahit itaya niya ang kanyang sariling buhay, kahit bumalik siya sa impyernong kanyang tinakasan, hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak. Aling Marta, kailangan ko ng pera. Maraming pera. Ang dedeklarasyon ni Celeste habang matapang na tinitingnan ang matanda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nagniningning sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Pero saan ka kukuha, Hija? Naibenta mo na ang singsing mo. Wala na tayong natitira. Ang malungkot na sagot ni Aling Marta. Dahan-dahang kinuha ni Celeste ang kanyang lumang bag. Mula sa loob nito, inilabas niya ang lukot na resibo mula sa fertility clinic na may pangalan ni Sofia. Ang resibong nagpapatunay sa panlilinlang ng mga aranda. Ito ang kanyang huling alas. Ito ang katotohanang maaaring sumira sa reputasyon ng pamilyang nagtapon sa kanya. Ngunit maaari rin itong maging susi para sa kaligtasan ni Gabriel. Babalik ako sa Maynila, ang mariing sabi ni Celeste. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Haharapin ko sila. Hindi bilang ang dating Celeste na kanilang inaapi, kundi bilang isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Ngunit bago pa man makapag-impake si Celeste, isang malakas na hangin ang umihip na nagpatay sa munting kandila sa loob ng kubo. Sa gitna ng kabuuang dilim, isang matinding katahimikan ang bumalot at ang tanging naririnig na lamang ay ang biglang pagtigil ng mabilis na paghinga ni Gabriel. Tumitibok pa ba ang puso ng kanyang anak? O huli na ang lahat bago pa man magsimula ang kanyang paghihiganti? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa mansyon ay tila mga matatalim na mata na nagmamasid sa isang buhay na punong-puno ng pagkukunwari. Habang ang gabi sa sitio Maligaya ay nababalot ng takot para sa buhay ni Gabriel, ang mansyon ng mga aranda sa Forbes Park ay naliligalig sa isang kakaibang uri ng dilim. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga mamahaling putahe, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging abo sa bibig ni Miguel. Ang katahimikan sa loob ng malaking bahay ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi isang mabigat na presensya ng mga lihim na unti-unting nabubulok. Hanggang kailan tayo maghihintay, Sofia? Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan, malamig at walang emosyon, habang hinihiwa ang kanyang steak. 1 taon na ang nakalipas mula nang ikasal kayo ni Miguel, pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Hindi ko pinatalsik si Celeste para lang palitan ng isa pang baog. Nabitawan ni Sofia ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matinis na tunog sa porselanang pinggan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay namumutla sa ilalim ng mga dekorasyon ng kanyang mamahaling makeup. Mama, sinusubukan naman po namin ni Miguel. Sabi ng doktor baka stress lang. Stress? O baka naman nagsisinungaling ka sa amin? Putol ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tandaan mo, Sofia, nakuha mo ang posisyon mo dahil sa pangakong bibigyan mo ako ng tagapagmana. Kung hindi mo kaya, baka dapat mo nang ihanda ang iyong maleta. Napatingin si Sofia kay Miguel, humihingi ng saklolo, ngunit ang kanyang asawa ay tila na sa ibang mundo. Si Miguel ay nakatitig lamang sa bakanting upuan kung saan dating nakaupo si Celeste. Sa loob ng 1 taon, ang kanyang tagumpay sa negosyo ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng malumanay na boses ni Celeste at ng pag-aalagang tinalikuran niya para sa isang sandaling pagnanasa. Miguel, sabihin mo naman kay Mama na ginagawa natin ang lahat. Ang pabulong na pakiusap ni Sofia. Ang kanyang kamay ay humawak sa braso ng asawa. Dahan-dahang inalis ni Miguel ang kamay ni Sofia. Pagod ako, Sofia.
Kung wala kang maipakita kay mama, huwag mo akong idamay sa galit niya. Tumayo si Miguel at iniwan ang dalawang babae sa hapagkainan. Pagpasok niya sa kanilang silid, ang bawat gamit na pinili ni Sofia ay tila sumasakal sa kanya. Binuksan niya ang cabinet at sa isang lihim na sulok, kinuha niya ang isang lumang panyo na may borda ng kanyang pangalan. Isang panyong tinutinda ni Celeste noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Inilapit ni Miguel ang panyo sa kanyang mukha. Sinusubukang hanapin ang amoy ni Celeste, ngunit tanging amoy ng alikabok at pagsisisi ang naroon. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong balon. Walang tubig, walang buhay. Samantala, sa kusina, palihim na uminom si Sofia ng kanyang mga pills, mga gamot na hindi para sa pagbubuntis, kundi mga pampakalma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit hindi sila magkakaanak. Naalala niya ang gabing binayaran niya ang isang tauhan sa klinik para palitan ang pangalan sa resulta ng laboratorio ni Celeste. Hindi pwedeng malaman ni Miguel, hinding-hindi. Ang bulong ni Sofia sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at puot. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa labas ng mansyon, sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng lungsod, isang lumang boss ang dahan-dahang humihinto sa terminal. Isang babaeng balot ng lumang kumot, yakap-yakap ang isang sanggol na tila hininga na lamang ang nagpapanatili sa buhay. Ang bumaba ng may matibay na paninindigan. Ito na ang simula ng pagguho ng marangyang impyerno ina Miguel at Sofia. Celeste is back, and she is no longer the woman who cries in silence. Hindi pera ang kailangan mo ngayon, Celeste. Isang himala ang hinihiling natin para sa batang ito. Ang mga salitang iyon mula sa doktor sa pampublikong ospital ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinatambak sa dibdib ni Celeste. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang bakal, yakap-yakap si Gabriel na balot ng isang kupas na kumot. Ang amoy ng gamot, ang ingay ng mga gulong ng stretcher na dumadaan, at ang malamig na buga ng aircon ay tila nagpapamukha sa kanya kung gaano siya kaliit sa gitna ng dambuhalang lungsod na ito. Bumalik siya sa Maynila hindi para magmakaawa, kundi para isalba ang hininga ng kanyang anak. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang mga alaala. Ayon sa pagsusuri, may butas ang puso ni Gabriel, isang kondisyon na nangangailangan ng agarang operasyon at milyon-milyong piso na wala siya. Dok, gagawin ko po ang lahat. Magtatrabaho po ako kahit anong oras, kahit anong trabaho. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Ang pakiusap ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng bakal na determinasyon. Mrs., naiintindihan kita. Pero ang operasyong kailangan ni Gabriel ay sa mga espesyalistang ospital lamang ginagawa. Sa laki ng halaga, baka mas mainam na lumapit ka sa mga pundasyon o sa ama ng bata. Sagot ng doktor ng may halong awa. Ang pagbanggit sa ama ng bata ay tila isang laso na gumuhit sa kanyang sikmura. Ang ama ni Gabriel ay kasalukuyang nagpapakasasa sa Karangyaan. Ilang kilometro lamang ang layo mula rito, habang ang sarili niyang dugo at laman ay nakikipaglaban sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina at ng asul, nakulay sa kanyang mga labi, nagawa ng bata na humawak sa laylayan ng damit ni Celeste. Isang mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan ng sanggol, isang tila pagtawag na tanging puso lamang ng isang ina ang makakaintindi. Sa gitna ng maingay at magulong hallway ng ospital, itinapat ni Celeste ang kanyang noo sa noo ng kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng ilang segundo, tila naglaho ang paligid. Ang init ng hininga ni Gabriel ay naging lakas na muling nagpaalab sa kanyang layunin. Hindi siya susuko. Kung kailangang ubusin niya ang kanyang huling patak ng dugo para lamang sa isang pintig ng puso ng kanyang anak, gagawin niya.
Dahan-dahang tumayo si Celeste. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang tuyong luha sa kanyang mga pisngi at huminga ng malalim. Kinuha niya ang lukot na resibo sa kanyang bulsa, ang ebidensya ng pagtataksil ni Sofia. Ito ang kanyang tanging sandata. Ngunit bago niya ito gamitin para sa isang marahas na paghihiganti, kailangan muna niyang humanap ng paraan para makapasok sa mundo ng mga aranda nang hindi nila nalalaman. Aling Marta, huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ang bulong ni Celeste sa hangin. Tila ba naririnig siya ng matandang naiwan sa lalawigan. Naglakad si Celeste palabas ng ospital, patungo sa isang maliit na karinderya kung saan nakapaskil ang isang anunsyo. Naghahanap ng stay-in na labandera at tagalinis. Ang tirahan ng kukuha ng serbisyong ito ay malapit sa Forbes Park, ang lugar kung saan matatagpuan ang mansyon na minsang naging kulungan niya. Habang tinitingnan ni Celeste ang address, isang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanyang harap, na nagwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan. Sa loob ng sasakyang yon, nakita niya ang isang pamilyar na profile ng mukha, isang lalaking may malalim na mga mata at tila pasan ang mundo, nakasuot ng puting Amerikana. Hindi ito si Miguel. Isang estranghero ito, ngunit ang titig ng lalaking iyon, nang magtama ang kanilang mga mata, sa loob ng isang segundo, ay tila nagpahiwatig na ang kanyang pagbabalik sa lungsod ay hindi lamang para sa isang laban, kundi para sa isang pagtatagpong nakatadhana. Sino ang lalaking ito sa puting Amerikana? At paano mababago ng kanyang presensya ang madilim na landas na tinatahak ni Celeste para sa kanyang anak? Ang kislap ng mga bituin sa langit ng Maynila ay hindi para sa mga katulad kong gumagapang sa dilim, kundi para sa mga taong ang tanging problema ay kung paano uubusin ang kanilang kayamanan. Sa isang masikip na silid sa dulo ng isang makipot na iskinita sa Barangay San Roque, nakatira si Celeste at ang kanyang munting si Gabriel. Ang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ay hindi sapat upang harangan ang ingay ng mga sasakyan at ang init na nagmumula sa nagbabagang kalsada. Dito, ang bawat hininga ay tila isang pakikipagtuos sa tadhana. Upang matustusan ang pangangailangan ni Gabriel, tinanggap ni Celeste ang trabaho bilang tagalinis sa gabi sa St. Jude Medical Center, ang mismong ospital kung saan dinala ang kanyang anak. Sa umaga, siya ay naglalaba para sa mga pamilya sa kalapit na subdibisyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay kinisporselana, ngayon ay puno na ng kalyo at mga sugat mula sa matapang na sabon at pagod. Kailangan ko lang pong mag-double shift, ma'am. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Ang pakiusap ni Celeste sa kanyang supervisor sa ospital. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may lalim ng determinasyon na hindi kayang tapatan ng kahit anong pagod. Celeste, baka bumigay ang katawan mo. Halos wala ka ng tulog mula nang ma-admit si Gabriel sa charity ward. Ang sagot ng supervisor na may halong awa. Ngunit para kay Celeste, ang pagod ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Sa tuwing nakikita niya si Gabriel sa loob ng ward na nakakabit sa mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga, ang lahat ng sakit sa kanyang likod at binti ay tila naglalaho. Ang bawat sentimong naipon niya ay tila isang butil ng buhangin na pilit niyang ginagawang kuta laban sa paparating na daluyong ng kamatayan. Isang gabi, habang naglalampaso ng sahig sa tapat ng VIP wing, nakita ni Celeste sa isang television sa lobby ang balita tungkol sa Aranda Real Estate. Nakita niya si Miguel, nakangiti habang kinakamayan ang mga malalaking investor. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding puot. Paano nagagawang tumawa ng lalaking ito habang ang kanyang anak ay naghihingalo sa isang madilim na sulok ng parehong lungsod? Pumasok si Celeste sa silid ni Gabriel sa charity ward bago matapos ang kanyang shift. Ang init ng ward ay halos hindi makayanan, ngunit sa tabi ng kanyang anak,
Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Gabriel. Sa gitna ng amoy ng gamot at ingay ng mga ventilator sa paligid, hinawakan ni Gabriel ang daliri ni Celeste at bumulong ng mahina. Nay, laro. Tayo? Ang mga salitang yon ay tila 1,000 patalim na sumaksak sa puso ni Celeste. Sa kabila ng sakit, nagawa ng bata na mag-isip ng paglalaro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celeste. Oo, anak. Pagaling ka lang. Maglalaro tayo ng habulan sa dalampasigan, gaya ng dati. Habang pilit na pinapatulog ni Gabriel, napansin ni Celeste ang isang anino sa pintuan ng ward. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting Amerikana, ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Siya ang lalaking nakita ni Celeste sa loob ng sasakyan noong nakaraang araw. Mrs., kanina pa kita pinagmamasdan. Ang malalim at baritonong boses ni Dr. Santino ang bumasag sa katahimikan. Bakit ka nagtatrabaho bilang tagalinis dito kung ang anak mo ay nasa kritikal na kondisyon? Sino ang nag-aalaga sa kanya kapag wala ka? Nagulat si Celeste at agad na tumayo. Tila isang usa na handang tumakbo. Kailangan ko pong kumita, Doc. Walang ibang gagawa nito para sa amin. Tinitigan siya ni Santino ng matagal. May kakaibang kislap sa mga mata ng doktor. Hindi awa, kundi isang uri ng pagkilala sa isang sugatang kaluluwa. Hindi sapat ang paglilinis para sa operasyon ng batang yan, Celeste. Alam ko kung sino ka o kung sino ka dati. Napatigil ang tibok ng puso ni Celeste. Paano nalaman ng doktor na ito ang kanyang nakaraan? Anong lihim ang alam ni Dr. Santino na maaring magpabago sa kapalaran ni Gabriel o magdala sa kanya pabalik sa mga taong pilit niyang kinalilimutan? Hindi sapat ang sipag para labanan ng kamatayan, Celeste. Minsan, kailangan mo ring tanggapin ang kamay na handang tumulong sa'yo. Ang tinig ni Dr. Santino ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumana sa nagbabagang lalamunan ni Celeste. Nakatayo sila sa madilim na pasilyo ng charity ward, kung saan ang ingay ng mga bentilador na pilit humahagibis ay hindi sapat upang pawiin ang alinsangan ng gabi. Ang amoy ng mura at matapang na disinfectant ay humahalo sa amoy ng pawis at paghihirap ng mga pasyenteng nagsisiksikan sa bawat sulok. Sa loob ng ward, si Gabriel ay nanginginig sa matinding lagnat. Ang kanyang maliliit na labi ay tila nangingitim at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa isang dambuhalang hindi nakikita. Kanina pa nagmamakaawa si Celeste sa mga naka-duty na nurse, ngunit dahil siya ay isang hamak na tagalinis lamang sa paningin nila, ang tanging sagot sa kanya ay, "Maghintay ka. Marami pang nauna sa'yo. Doc, wala na po akong ibang mahihilingan. Ang anak ko." Hindi na siya makahinga ng maayos. Ang pabulong na pakiusap ni Celeste, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kupas na uniforme. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng bawat segundo ng pagkakait sa kanila ng serbisyo. Dahan-dahang lumapit si Santino sa kama ni Gabriel. Hindi tulad ng ibang mga doktor na tila nagmamadali at walang pakialam. Ang kanyang mga galaw ay puno ng ingat at respeto. Inilabas niya ang kanyang stethoscope at nakinig sa mahinang pintig ng puso ng bata. Ang katahimikan sa paligid habang nagsusuri ang doktor ay tila isang bitay na naghihintay na mahulog. Mataas ang lagnat niya at ang butas sa puso niya ay nagdudulot na ng fluid sa kanyang baga. Hindi na siya pwedeng manatili rito. Ang seryosong pahayag ni Santino habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Celeste. Pero Doc, wala po akong pera para ilipat siya sa mas maayos na kwarto. Ang naipon ko po ay kulang pa kahit sa mga gamot niya. Ang sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay tuluyan ng bumasag sa gitna ng desperasyon. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi bilang isang ina ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluha,
Naramdaman ni Celeste ang isang mabigat at mainit na tela na bumalot sa kanyang mga balikat. Hinubad ni Santino ang kanyang puting coat at isinuot ito kay Celeste, bago kinuha ang isa pang malinis na kumot para ibalot kay Gabriel. Hindi ko tinatanong kung may pera ka, Celeste. Ang tinatanong ko ay kung handa ka bang pagkatiwalaan ako. Ang malalim na sabi ni Santino. Nakita kita sa Forbes Park noon. Nakita ko kung paano ka itinapon ng mga aranda na parang basura. At nakita ko rin kung paano ka lumaban mag-isa sa loob ng ospital na ito sa loob ng 6 na buwan. Alam ko kung sino ka at alam ko kung ano ang nararapat para sa'yo at sa anak mo. Napatigil si Celeste. Ang kanyang hininga ay tila naglaho nang marinig ang pangalan ng mga aranda mula sa bibig ng doktor. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Ito ba ay isang bitag o isang pagkakataong ibinigay ng langit? Dahan-dahang binuhat ni Santino si Gabriel ng may kakaibang lambot. Tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan. Ililipat natin siya sa ICU ng VIP wing. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Sa ngayon, ang tanging trabaho mo ay manatili sa tabi niya at huwag susuko. Habang sinusundan ni Celeste ang bawat hakbang ni Santino patungo sa mas maliwanag at malamig na bahagi ng ospital, tila may isang pader ng yelo sa kanyang puso ang nagsimulang matunaw. Ang init ng coat ni Santino na suot niya ay tila nagbibigay ng proteksyong matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit sa likod ng kabutihang loob na ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa isipan ni Celeste. Bakit siya sinusubaybayan ng isang tanyag na doktor na katulad ni Santino? Ano ang tunay na motibo nito sa likod ng puting Amerikana at ng malalim na titig na tila nakakabasa ng lahat ng kanyang lihim? At higit sa lahat, anong mangyayari kapag nalaman ng mga aranda na ang batang itinuring nilang wala ay kasalukuyang inililigtas ng taong pinakakinatatakutan nila sa mundo ng medisina? Hindi ka baog, Celeste. Ang totoo, pinaglaruan nila ang buhay mo. Ang boses ni Dr. Santino ay tila isang hatol na nagpabago sa takbo ng tadhana ni Celeste. Nakaupo sila sa loob ng pribadong opisina ng doktor, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na screen ng isang computer. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa buto ni Celeste, ngunit ang mas matindi ay ang panginginig ng kanyang mga kamay habang tinititigan ang isang dokumentong ipinakita sa kanya. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doc? Ang tanong ni Celeste. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Iyan ang papel na ibinigay sa akin ni Miguel. Ang dahilan kung bakit nila ako itinaboy. Dahan-dahang iniharap ni Santino ang monitor sa kanya. Bilang Chief of Surgery rito, may access ako sa lahat ng records, maging sa mga audit trail ng laboratorio. Ang orihinal na resulta mo ay normal, ngunit may pumasok sa system sa kalagitnaan ng gabi gamit ang isang pansamantalang account at pinalitan ng datos. At ang account na yon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang nurse na bigla na lamang nag-resign kinabukasan matapos kang palayasin. Ang puso ni Celeste ay tila huminto sa pagtibok. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa, ang gabi sa ilalim ng ulan, ang hirap ng panganganak ng mag-isa, ang bawat patak ng pawis para sa gamot ni Gabriel, ay lahat pala ay nakaugat sa isang malupit na biro. Isang matinding galit na mas mainit pa sa anumang apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Miguel, naniwala siya sa kanila. Hinayaan niyang mangyari ito sa akin. Ang pabulong na sabi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen hanggang sa lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw bumagsak. Sa gitna ng kanyang pananahimik, napansin ni Santino ang maliliit at magagaspang na sugat sa mga daliri ni Celeste, mga bakas ng kanyang pagtatrabaho bilang labandera at tagalinis. Hindi nagsalita ang doktor. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na pamahid mula sa kanyang table.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Celeste at sinimulang ipahid ang gamot sa bawat sugat. Ang bawat haplos ni Santino ay puno ng pag-iingat. Tila ba pinupunasan niya ang lahat ng sakit na dinanas ng babaeng nasa harap niya. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng isang uri ng kaginhawaan na matagal nang hindi naramdaman ni Celeste mula sa kahit kanino. Celeste, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Ang malumanay na sabi ni Santino habang hindi binibitiwan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang dalahin ang bigat na ito ng mag-isa. Tutulungan kita, hindi lang para kay Gabriel, kundi para na rin sa katarungang ipinagkait sa iyo. Napaangat ang tingin ni Celeste. Sa mga mata ni Santino, nakita niya ang isang pangakong hindi nakabase sa interes, kundi sa isang tunay na malasakit. Kinuha ni Celeste ang lukot na resibo ni Sofia mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. May ebidensya rin ako, Doc. Si Sofia, siya ang may problema, hindi ako, at alam niya ang lahat ng ito. Nanliit ang mga mata ni Santino habang sinusuri ang resibo. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang pamilyang Aranda ay parang isang sugatang hayop. Mapanganib sila kapag nako-corner. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang biglang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang seryosong usapan. Pumasok ang isang nurse. Ang mukha ay balot ng kaba. Dr. Santino, pasensya na po sa istorbo. Pero may isang ginang sa labas na nagpipilit pumasok sa VIP wing. Sinasabi niyang siya ang may-ari ng ospital na ito at gusto niyang makita ang bata sa loob ng ICU. Napatayo si Celeste. Ang takot na kanina lamang ay naglaho ay biglang bumalik ng may kasamang matinding panginginig. Doña Aurora, narito siya. Bakit nalaman ng matandang Aranda ang tungkol sa bata? At ano ang gagawin ni Santino kapag ang kapangyarihan ng pamilyang pinakakinatatakutan sa lungsod ay humarap sa kanya sa mismong pintuan ng kanyang opisina? Anong ginagawa ng basurang ito sa loob ng aking ospital? At bakit siya nakasuot ng uniforme ng isang hamak na tagalinis? Ang matinis at mapanghusgang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malinis at tahimik na pasilyo ng VIP wing. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Celeste. Sa likod ng matanda, nakatayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay bakas ng gulat, kalituhan, at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag nang magtama ang kanilang mga mata ni Celeste matapos ang mahabang panahon. Hindi na ang Celeste na nakayuko at luhaan ang nakita ni Miguel. Ang babaeng nasa harap niya ngayon, bagaman nakasuot ng kupas na asul na uniforme at may mga kamay na bakas ng hirap, ay may mga matang tila nagbabagang bakal. Hindi ito kumurap, hindi ito umiwas ng tingin. Mama, please, nasa ospital tayo. Ang mahinang saway ni Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Celeste. Celeste, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako, Miguel. Isang bagay na kailangang gawin ng mga taong hindi pinalad na ipanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ang malamig na sagot ni Celeste. Ang bawat letra ng kanyang pananalita ay malinaw at puno ng dignidad. Lumapit si Doña Aurora. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila nakakasuffocate sa gitna ng amoy ng gamot sa ospital. Nagtatrabaho o naghahanap ng pagkakataon para muling dikitan ang anak ko? Guard, bakit hinahayaan ang mga ganitong uri ng tao sa VIP wing? Paalisin niyo siya. Sa halip na umatras, humakbang pasulong si Celeste. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng babaeng minsang sumira sa kanyang buhay. Hindi niyo na ako pwedeng itaboy gaya ng ginawa niyo noon, Doña Aurora. Hindi na ako ang manugang ninyong walang boses. At ang ospital na ito, maaring marami kayong shares dito, pero hindi niyo pagmamay-ari ang bawat hininga ng mga taong narito. How dare you! Ang kamay ni Doña Aurora
ay mabilis na paitaas para sampalin si Celeste. Ngunit bago pa ito lumapat, isang matibay na kamay ang humuli sa kanyang braso sa hangin. Hindi sa ilalim ng aking pamamahala, Madam Miranda. Si Dr. Santino ay lumabas mula sa anino. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng awtoridad. Si Celeste ay nasa ilalim ng aking proteksyon. At ang batang nasa loob ng ICU na pilit ninyong gustong makita? Pasensya na. Ngunit tanging ang ina lamang ang may karapatang magbigay ng permiso kung sino ang pwedeng pumasok. Napatigil si Miguel. Bata? Anong bata, Celeste? Sino ang nasa loob? Ang katahimikan sa pasilyo ay naging napakabigat. Tumingin si Celeste kay Miguel at sa loob ng isang segundo, tila nakita niya ang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan, ang mga pangakong napako at ang pagmamahal na naging lason. Ang aking anak, Miguel, ang mahinang sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang anak na sinabi ninyong hinding-hindi ko magkakaroon dahil ako ay baog. Nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay sa loob ng silid na yan habang ikaw ay abala sa pagpapakasasa sa iyong karangyaan. Ang mukha ni Miguel ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang tumitingin sa glass window ng ICU kung saan makikita ang isang munting sanggol na puno ng mga tubo at aparato. Anak ko? Ang pabulong na tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa makasagot si Celeste, isang pamilyar na boses ang muling sumingit mula sa dulo ng pasilyo. Si Sofia na hinihingal at bakas ang takot sa mga mata ay mabilis na lumapit at kumapit sa braso ni Miguel. Miguel! Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Pakanalang niya ang lahat ng ito para makuha ang pera mo. Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ng mabilis na pag-alarm ang nanggaling sa loob ng ICU. Ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan sa loob ng silid ni Gabriel. Ang pintig ng puso ng bata sa monitor ay biglang naging isang mahaba at nakakangilong tunog ng babala. Gabriel! Ang sigaw ni Celeste. Ang kanyang mundo ay muling gumuho sa isang kisap mata. Maitatama pa ba ang mga pagkakamali ng nakaraan? O ang pagbabalik ni Celeste ay magiging simula lamang ng isang mas masakit na pamamaalam? Mamatay na ang batang yan, Miguel. Huwag kang magpaloko sa luhang buhayan ng babaeng yan. Pakanalang niya ang lahat ng ito para balikan ka. Ang sigaw ni Sofia ay tila isang matalim na kidlat na muling bumasag sa tensyon sa pasilyo ng VIP wing. Habang sa loob ng ICU ay nagkakagulo ang mga nurse at doktor, sa labas ay mas matindi ang gulo ng mga damdaming nagbabanggaan. Nakaluhod si Celeste sa harap ng salamin. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalampaso ng sahig ay nakadiin sa malamig na bubog. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humihingi ng tawad sa anak dahil sa gulo na dinala ng kanyang nakaraan. Tumigil ka, Sofia! Ang boses ni Miguel ay gumaralgal, puno ng pagkalito at takot habang nakatingin sa munting sanggol sa loob. Tingnan mo ang mukha ng bata. Tingnan mo siya. Kamukhang kamukha ko siya noong sanggol pa ako. Isang malaking pagkakataon lamang iyan. Ang sabat ni Doña Aurora habang pilit na hinihila ang braso ng anak. Miguel, huwag kang maging mahina. Ang babaeng ito ay baog ayon sa mga pagsusuri. Isang maruming paraan lamang ito para makahingi ng pera sa atin. Guard, bakit hindi niyo pa sila pinalalabas? Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Dr. Santino. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hakbang niya patungo sa pamilya Aranda ay tila isang tunog ng hatol na malapit ng ibaba. Ito ang double shock. Nawawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ligtas na ang bata.
Ang malamig na panimula ni Santino, ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang sinuman, itinapat niya ang kanyang titig kay Doña Aurora. Ngunit ang mas malaking milagro rito ay kung paano nagawang mabuhay ng batang ito sa kabila ng pagtatraidor ng sarili niyang kadugo. Doña Aurora, Miguel. Ang baog na tinutukoy ninyo ay kasalukuyang nasa harap ninyo, habang ang tunay na may sakit ay ang babaeng kasalukuyang nakakapit sa braso ni Miguel. Dahan-dahang inilabas ni Santino ang isang asul na folder. Ito ang orihinal na medical records ni Celeste na binura sa system ng ospital na ito, at ito naman ang records ni Sofia mula sa kabilang clinic. Si Celeste ay kailanman hindi naging baog. Ngunit si Sofia, sa loob ng 3 taon, ay alam na hinding-hindi siya magkakaanak. Pinaglaruan niyo ang buhay ng isang inosenteng babae. Ang katahimikan sa lobby ay naging tila isang kabaong. Napabitaw si Miguel sa braso ni Sofia na tila ba napaso siya ng isang mainit na bakal. Ang mukha ni Sofia ay tuluyan ng nawalan ng kulay, habang si Doña Aurora ay hindi makapagsalita. Ang kanyang labi ay nanginginig sa kahihiyan at gulat. Miguel, please, makinig ka sa akin. Ang pabulong na pakiusap ni Sofia, ngunit isang malakas na tunog ng sampal mula kay Miguel ang nagpatahimik sa kanya. Hindi ito sampal ng galit lamang, kundi sampal ng isang lalaking nirealisa na itinapon niya ang kanyang buhay para sa isang huwad na pangako. "Huwag mo akong hahawakan," ang sigaw ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang tumitingin kay Celeste. "Celeste, patawarin mo ako. Ang anak natin." Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng kanyang luha at lumapit kay Miguel. Ngunit hindi para yakapin ito, kundi para itulak ang kamay nito palayo sa pintuan ng ICU. "Wala kang anak dito, Miguel. Ang batang ito ay nabuhay sa hirap, sa gutom, at sa pagod ko habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba. Ang tanging connection mo sa kanya ay ang sakit na ibinigay mo sa akin," ang mariing sabi ni Celeste. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig, tanging kapangyarihan na lamang ng isang ina. Humakbang si Santino at inakbayan si Celeste, isang proteksyong hindi kailanman na ibigay ni Miguel. "Mula ngayon, ang batang ito ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, at kayong mga aranda, hinding-hindi na ninyo mahahawakan kahit ang anino ng mag-inang ito. Miguel, tapos na ang panahon ng iyong panlilinlang." Habang pilit na kinalaladkad ni Miguel si Sofia palabas ng ospital, at habang si Doña Aurora ay nakatulala sa gitna ng kahihiyan, naiwan si Celeste sa piling ni Santino. Sa loob ng ICU, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, tila nararamdaman ang pananalo ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa puso ni Celeste habang nakatingin sa papalayong anino ni Miguel. Sapat na nga ba ang pagkakabunyag ng katotohanan para mapaghilom ang sugat ng isang pusong 5 taong dinurog ng kasinungalingan? O ito pa lamang ang simula ng isang mas matinding laban para sa tunay na kalayaan? Ang bawat haligi ng mansyong ito ay tila mga piping saksi sa bawat kasinungalingang itinanim ninyo. At ngayon, ang buong pundasyon ay gumuho na sa harap ng aking mga mata. Ang boses ni Miguel ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang negosyante. Ito ay boses ng isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Sa loob ng marangyang sala ng mga aranda, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakasakal sa bawat isa. Ang mga mamahaling painting sa dingding at ang mga kristal na dekorasyon ay tila nagpapakita na lamang ng kapangitan ng mga lihim na itinatago ng pamilya. "Miguel, anak, makinig ka sa akin. Ginawa ko lang yon para sa kapakanan ng ating pamilya. Hindi karapat-dapat ang isang hamak na tagalinis para maging ina ng susunod na tagapagmana ng aranda." Ang pabulong na paliwanag ni Doña Aurora, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa galit na mga mata ng kanyang anak. Kapakanan ng pamilya?
Ang tanong ni Miguel, ang kanyang tawa ay puno ng pait. Pinatay mo ang kaisa-isang pagkakataon ko na magkaroon ng tunay na pamilya. Itinapon natin ang sarili nating dugo at laman sa kalsada dahil sa iyong kasakiman at pride. At ikaw, Sofia. Lumingon si Miguel kay Sofia na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, umiiyak at nakahawak sa laylayan ng kanyang pantalon. Ang mukha ng babae ay puno ng sipayo. Ang dati nitong ganda ay naglaho na sa ilalim ng takot at kahihiyan. Miguel, mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala. Alam kong si Celeste ang gusto mo, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Ang pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang pilit na inaabot ang asawa. Isang matinding pagkamuhi ang rumehistro sa mukha ni Miguel. Dahan-dahan niyang itinulak ang kamay ni Sofia. Isang pagtaboy na mas masakit pa sa anumang sampal. Huwag mo akong tatawaging mahal. Ang bawat gabi, nakatabi kita, ay naging isang malaking kasalanan. Lumayas ka sa bahay na ito, ngayon din. Ngayon, bagaman wala siya sa loob ng mansyon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng tahimik at malamig na silid ng ICU, nakaupo si Celeste sa tabi ng kama ni Gabriel. Hawak niya ang munting kamay ng anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Hindi siya nagdiriwang sa pagbagsak ng mga aranda. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit ni na Miguel. Ito ay punong-puno na ng pagmamahal para sa bata. Dahan-dahang hinaplos ni Celeste ang buhok ni Gabriel. Anak, wala na tayong dapat ikatakot. Tapos na ang gabi. Habang sa mansyon, ang pagbagsak ay tuluyan na. Ang balita tungkol sa manipulasyon ng medical records ay nagsimulang kumalat sa social media at sa mga balita. Ang mga investor ng Aranda Real Estate ay isa-isang nagsimulang bumitaw. Ang reputasyong binuo ni Doña Aurora sa loob ng ilang dekada ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Pumasok ang mga tauhan ng kumpanya ni Miguel, dala ang mga dokumento ng pagkalugi. Ang marangyang bahay na ito ay kukunin na ng bangko dahil sa mga utang na hindi na kayang bayaran ni Miguel sa gitna ng iskandalo. Ma, nakuha mo na ang gusto mo. Wala na tayong pamilya at ngayon, wala na rin tayong pangalan. Ang huling sabi ni Miguel, bago tuluyang talikuran ang kanyang ina na naiwang nakatulala sa gitna ng malawak na sala. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad palabas, nakatanggap si Miguel ng isang sulat mula sa abogado ni Dr. Santino. Isang legal na abiso na nagbabawal sa kanya na lumapit sa loob ng 500 metro kay Celeste at kay Gabriel. Ang kanyang huling pagkakataon na humingi ng tawad ay tuluyan ng ipinagkait sa kanya. Habang nakatayo si Miguel sa labas ng mansyong kukunin na sa kanila, naramdaman niya ang unang patak ng ulan. Ang ulan na katulad ng gabing pinalayas niya si Celeste. Ngunit ngayon, siya na ang mag-isang haharap sa dilim. Ano ang gagawin ni Miguel ngayon na wala na siyang kayamanan at pamilya? At may pag-asa pa bang lumambot ang puso ni Celeste para sa isang lalaking nireyalisa ang lahat kung kailan huli na ang lahat? Celeste, parang awa mo na. Hayaan mo lang akong makita ang anak ko, kahit isang sandali lang. Ang tinig ni Miguel ay parang isang gasgas na plaka, puno ng pait at desperasyon habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng ospital. Wala na ang mamahaling Amerikana. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila ba ang buong bigat ng langit ay bumagsak sa kanya. Sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Celeste. Pinagmamasdan niya ang lalaking minsang naging mundo niya. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang na humihingi ng limos ng atensyon. Ang puso ni Celeste ay hindi na tumitibok sa kaba o sa galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na pagod. Isang uri ng pagod na nanggagaling sa mga gabing walang tulog habang nilalabanan ang gutom at takot para sa kanyang anak.
Dahan-dahang lumabas si Celeste. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katatagan. Nang magkaharap sila, tinangkang hawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis na umiwas si Celeste. Celeste, alam kong nagkamali ako. Nabulag ako ni Mama. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Sofia. Pero ngayon, wala na silang lahat. Gusto kong bumawi sa inyo ni Gabriel. May natitira pa akong kaunting pera. Maaari nating simulan muli. Ang pagsusumamo ni Miguel, ang kanyang mga mata, ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ito ang maternal shield ni Celeste. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mga mata. Bumawi? Miguel, paano mo babayaran ang bawat hininga ni Gabriel na muntik nang mawala dahil wala kaming pambili ng gamot? Paano mo tutumbasan ang bawat patak ng ulan na tumagos sa butas-butas na bubong ng kubo namin habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama? Dahan-dahang itinaas ni Celeste ang kanyang mga kamay. Ipinakita niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo. Ang mga daliring may mga marka ng karayom at matatapang na sabon. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa anak ko, Miguel. Hindi ang iyong pangalan at lalong hindi ang iyong pera. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa presensya sa oras na ang bata ay wala nang mahinga ng tulong. Pero ako ang biological father niya. Celeste, may karapatan ako. Ang boses ni Miguel ay tumaas. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang awtoridad. Ang karapatan ay pinaghihirapan, hindi inihihiling kapag kailan mo lang gusto. Ang mariing sagot ni Celeste. Ang ama ni Gabriel ay ang taong nanatili sa tabi niya noong ang kanyang puso ay tumitigil na sa pagtibok. At ang taong yon ay hindi ikaw. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ospital at lumabas si Dr. Santino. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya sa tabi ni Celeste ay sapat na upang ipamukha kay Miguel ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahang inakbayan ni Santino si Celeste, isang kilos na puno ng paggalang at proteksyon. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit. Ang kanyang katahimikan at ang kanyang desisyon na tumayo sa tabi ng taong tunay na nagpahalaga sa kanya ang naging pinakamabigat na parusa para kay Miguel. Umalis ka na, Miguel, ang huling sabi ni Celeste. Huwag mo nang sayangin ang natitirang dignidad mo sa panunumbat. Hayaan mo na kaming mamuhay sa kapayapaan. Habang pinapanood ni Miguel ang paglalakad ni na Celeste at Santino pabalik sa loob ng ospital, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang ni Celeste palayo sa kanya ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Napaupo si Miguel sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ingay ng mga sasakyang dumadaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumayo sa kanyang harap. Isang boses na hindi niya inaasahan ang narinig niya. Isang boses na nagdadala ng balitang maaaring magpabago muli sa lahat. Hindi pa tapos ang laban, Miguel. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa anak ni Celeste. Sino ang misteryosong taong ito at anong lihim ang maaari pang bumulabog sa katahimikang pilit na binubuo ni Celeste? Ang bawat tunog ng makina sa loob ng operating room ay tila isang segundong ninanakaw sa aking buhay. Ngunit ang bawat tibok ng puso ni Gabriela ay ang tanging panalangin alam ko. Nakatitig si Celeste sa puting pinto ng silid operasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang lamig ng pasilyo ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Isang malamig na presensya na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang nakataya sa mga sandaling ito. Sa loob ng silid na yon, ang maliit na puso ni Gabriel ay kasalukuyang hinahawakan ng mga kamay ni Dr. Santino. Ang mga kamay na naging tanging pag-asa kaya sa gitna ng kawalan. Ilang oras na ang lumipas, ngunit para kay Celeste, ang bawat minuto
ay tila 1 taon ng paghihintay. Naalala niya ang bawat hirap na dinanas nila sa probinsya, ang bawat ubo ni Gabriel na tila bumubutas sa kanyang sariling dibdib. Ngayon, narito na sila sa huling yugto ng kanilang laban. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Santino. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod. May mga butil ng pawis pa rin sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na nagpabilis sa tibok ng puso ni Celeste. Inalis ng doktor ang kanyang maskara at huminga ng malalim bago lumapit sa kanya. Celeste, tapos na. Maayos ang lahat. Naisara na namin ang butas sa puso ni Gabriel. Ang mahinang sabi ni Santino, ang kanyang tinig ay puno ng lambot at kaginhawaan. Sa isang pagkakataon, ang lahat ng lakas na pilit na binuo ni Celeste sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumuho. Napaupo siya sa upuan, ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Hindi hikbi ng sakit, kundi ng isang pasasalamat na abot langit. Naramdaman niya ang marang pagdampi ng kamay ni Santino sa kanyang balikat. Isang haplos na nagpaparamdam na hindi na niya kailangang dalahin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Sa halip na magsalita, kinuha ni Santino ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Celeste. Hindi ito kilos ng isang doktor sa kanyang pasyente, kundi kilos ng isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagliligtas sa iba. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Isang pagkilala sa 2 kaluluwang kapwa, sugatan, ngunit nagtagumpay na mahanap ang isa't isa sa dilim. Bakit mo ito ginagawa, Doc? Bakit mo kami pinoprotektahan ng higit pa sa iyong tungkulin? Ang pabulong na tanong ni Celeste habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang umupo si Santino sa tabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Dahil ang mundong ito ay masyadong malupit sa mga taong may mabuting puso. Celeste, nawalan ako ng asawa dahil sa isang komplikasyon sa puso 1 taon na ang nakalilipas. Noong makita kita sa kalsada, yakap-yakap si Gabriel sa ilalim ng ulan. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang pagsisisi ko na hindi ko nagawang iligtas ang mahal ko. Sa pagliligtas kay Gabriel, parang inililigtas ko na rin ang sarili ko mula sa dilim. Ang pag-amin ni Santino ay tila isang huling piraso ng puzzle na nagbigay ng linaw sa lahat. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang tungkol sa utang na loob, kundi tungkol sa paghihilom ng 2 pusong parehong pilit na binabasag ng tadhana. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang bumubuti ang kalagayan ni Gabriel. Ang kanyang mga labi ay kulay rosas na at ang bawat hininga niya ay malalim at panatag. Habang pinagmamasdan ni Celeste ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanatan. Ngunit sa labas ng kanilang payapang mundo, ang huling hininga ng galit ni Miguel ay hindi pa rin tuluyang namamatay. Sa dulo ng pasilyo, isang nurse ang lumapit kay Celeste na may dalang isang sobre. Mrs., iniwan po ito ng isang lalaki sa information desk. Sabi po niya, basahin niyo raw ito bago kayo tuluyang umalis ng ospital. Sa loob ng sobre ay isang luma at kupas na litrato ni Miguel at ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Gabriel. At sa likod nito ay may nakasulat na isang mensahe na tila isang babala mula sa nakaraan. Hindi lang ako ang nagkamali. Celeste, tanungin mo si Santino kung paano niya nakuha ang lisensya niya 10 taon na ang nakalilipas. Ano ang lihim na itinatago ni Santino? At sapat ba ang katotohanan ito upang muling wasakin ang tiwalang dahan-dahang binuo ni Celeste sa gitna ng kanyang paghihilom? Ang bawat salita sa papel na ito ay tila isang bagong lason na pilit dumarumi sa tubig na akala ko ay malinis na. Ang panginginig ng mga daliri ni Celeste habang hawak ang sulat
ay tila isang mahinang lindol na yumaon sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa tahimik na hardin ng ospital kung saan ang amoy ng mga bulaklak ay hindi sapat upang pawiin ang pait ng pagdududa. Tinitigan niya ang luma at kupas na litrato. Si Miguel at ang isang batang kamukha ni Gabriel. Isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot, isang sikreto na tila ginagamit ngayon ni Miguel upang muling wasakin ang kanyang mundo. Doc, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Celeste ay matatag, ngunit may bahid ng takot nang pumasok siya sa opisina ni Santino. Inilapag niya ang sobre sa lamesa, ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng anumang bakas ng pagkakasala sa mukha ng lalaking naging tanging sandigan niya. Dahan-dahang kinuha ni Santino ang sulat. Nang mabasa niya ang tungkol sa kanyang lisensya 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng isang lihim na matagal na niyang pasan. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malalim na lungkot. 10 taon na ang nakalilipas, Celeste. Bago pa ako naging kilalang siruhano, isa lamang akong resident doctor sa isang maliit na probinsya. Ang simula ni Santino, ang kanyang boses ay tila isang malayo at pagod na alingawngaw. Nakita ko kung paano pinagtakpan ng mga aranda ang isang pagkakamali sa operasyon na pumatay sa isang inosenteng pasyente. Noong nagsalita ako, ginamit nila ang kanilang pera para baligtarin ang kwento. Tinanggalan ako ng lisensya at ipinakulong sa kasalanang hindi ko ginawa. Napatigil si Celeste. Ang katotohanang narinig niya ay hindi tungkol sa kasamaan ni Santino, kundi tungkol sa muling pagpapatunay sa kawalang hiyaan ng mga aranda. Ilang taon akong lumaban para makuha muli ang aking pangalan. Ang batang nasa litrato na kasama ni Miguel, siya ang anak ng pasyenteng namatay dahil sa kapabayaan ng kanilang pamilya. Itinago nila ang bata at binayaran ng katahimikan ng mga kamag-anak. Patuloy ni Santino habang lumalapit kay Celeste. Ginamit ni Miguel ang litratong yan para isipin mong may anak siya sa labas, para saktan ka palalo. Pero ang totoo, iyan ang ebidensya ng kanilang krimen. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng paghanga at awa para kay Santino. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng doktor. Ang mga kamay na dumaan sa apoy ng kawalan ng katarungan para lamang makatayo muli at magligtas ng buhay. Ang haplos ni Celeste ay tila isang gamot na nagpahilom sa matagal ng sugat ni Santino. Patawarin mo ako kung nag-alinlangan ako, Santino, ang pabulong na sabi ni Celeste. Ngayon, mas lalo kong naintindihan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana. Pareho tayong itinapon ng mga aranda at pareho tayong bumangon para sa katarungan. Sa huling pagkakataon, lumabas si Celeste sa main lobby ng ospital upang harapin ang isang aninong naghihintay sa labas. Si Miguel. Nakatayo ito sa ilalim ng poste ng ilaw, tila isang basang sisiw na nawalan ng tahanan. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Celeste, nakuha mo ba ang sobre? Ngayon alam mo na ang uri ng tao na kasama mo. Ang mayabang pa ring sabi ni Miguel, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Miguel, alam ko na ang lahat. Ang sagot ni Celeste habang iniaabot ang litrato pabalik sa kanya. Alam ko na kung gaano kadumi ang apelyidong ipinagmamalaki mo. Ang litratong ito ay hindi panakot sa akin, kundi isang paalala kung bakit hinding-hindi ko nahahayaang dumikit ka o ang sino man sa pamilya mo, sa amin ni Gabriel. Celeste, please, wala na akong kahit ano. Kinuha na ng bangko ang mansyon, ang kumpanya. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang pagsusumamo ni Miguel habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Celeste. Dahan-dahang binawi ni Celeste ang kanyang damit. Tinitigan niya si Miguel ng may halong awa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkilala
sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sarili niyang kasamaan. Hindi ako ang natitira sa iyo, Miguel. Ang natitira sa iyo ay ang iyong konsensya. Harapin mo yan ng mag-isa. Tumalikod si Celeste at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Santino na naghihintay sa kanya sa bukana ng ospital. Sa bawat hakbang niya palayo kay Miguel, naramdaman niya ang pagpigtal ng huling hibla ng sakit sa kanyang puso. Ang gabi ay malamig, ngunit sa tabi ni Santino, naramdaman niya ang init ng isang bagong umaga. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga otoridad ay lumapit kay Miguel, hindi para sa isang simpleng usapan, kundi para sa mga kasong isinampa ni Santino at ng iba pang biktima ng pamilyang Aranda. Ito na ang huling pagkikita nina Celeste at Miguel. Ang huling sulyap sa isang nakaraang punong-puno ng luha, patungo sa isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Ang bawat kulay ng bahaghari sa langit ng Sitio Maligaya ay tila mga pintig ng pasasalamat, isang paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may sisikat na araw. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo si Celeste sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang hinahalikan ng maliliit na alon. Hindi na siya ang babaeng luhaan na pinalaya sa ilalim ng ulan. Ngayon, ang kanyang balat ay may bahid ng init ng araw at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa hindi kalayuan, naririnig niya ang tunog ng masayang tawanan. Si Gabriel, na ngayon ay malusog at puno ng buhay, ay tumatakbo sa buhanginan. Wala na ang asul na kulay sa kanyang mga labi, at ang bawat hininga niya ay malalim at malaya. Kasunod niya si Dr. Santino, na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, tila isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa labas ng marangyang ospital. "Nay! Tingnan mo, ang daming kabibe!" Ang sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila musikang nagpapakalma sa bawat alaala ng pait sa puso ni Celeste. Lumapit si Santino kay Celeste at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa simpleng paghawak ni Santino sa kamay ni Celeste, naramdaman niya ang lahat ng pangakong hinding-hindi na muling mababasag. Ang init ng palad ng doktor ay tila nagsasabing hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. "Ano ang iniisip mo, Celeste?" Ang malumanay na tanong ni Santino habang nakatitig sa papalubog na araw. "Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat." Ang sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. "Dati, akala ko ang pag-ibig ay tungkol sa pagsasakripisyo ng sariling dangal para sa iba. Pero dahil sa inyo ni Gabriel, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay ang pagbuo sa isa't isa." Nabalitaan ni Celeste ang nangyari sa mga Aranda. Ang mansyon ay tuluyan ng naibenta sa subasta at si Doña Aurora ay kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na apartment, malayo sa rangyang kanyang kinagisnan. Si Miguel naman ay nahaharap sa mahabang panahon sa loob ng kulungan dahil sa mga kasong korupsyon at manipulasyon na nabuksan matapos ang kanilang eskandalo. Si Sofia, nawala na lamang ito na parang bula, dala ang huling bahagi ng pera na natira sa pamilya. Wala nang galit sa puso ni Celeste para sa kanila. Ang pagpatawad niya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng kanyang kasalukuyan. "Ready na ba kayo sa bagong simula?" Ang tanong ni Santino habang kinukuha ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. "Ang munting klinika natin sa bayan ay handa na para buksan bukas." Ngumiti si Celeste. Ito ang pangarap na kanilang binuo. Isang klinika para sa mga mahihirap sa probinsya upang wala nang inang maglalakad sa ilalim ng ulan nang walang mahingang tulong para sa kanyang anak.
Dahan-dahang lumapit si Gabriel at humawak sa kabilang kamay ni Celeste habang ang isa niyang kamay ay nakakapit kay Santino. Sa gitna ng dambuhalang dagat at malawak na langit, ang tatlong kaluluwang ito ay bumuo ng isang pamilyang hindi nakabase sa dugo o sa yaman, kundi sa isang matibay na pundasyon ng respeto at wagas na pagmamahal. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang liwanag, ang tanging natitira ay ang tunog ng mga alon at ang init ng pagkakaisa. Ang kwento ni Celeste ay hindi na tungkol sa isang babaeng itinapon, kundi tungkol sa isang inang muling nabuhay mula sa mga abo ng pagtataksil. Sapat na nga ang isang tibok ng pusong malaya upang mapaghilom ang lahat ng sugat ng kahapon. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangakong handa na nilang yakapin ng magkakasama. Lumipas ang 5 taon, at ang bawat araw na dumaan ay tila isang pahina ng isang aklat na punong-puno ng mga kulay na hindi ko akalain na muli kong makikita. Nakatayo ako sa beranda ng aming munting bahay sa tabi ng dagat. Hawak ang isang baso ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang bukang liwayway. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa ibabaw ng tubig ay tila isang munting paalala na ang kadiliman, gaano man ito katagal, ay laging may katapusan. Narinig ko ang mahihinang yabag mula sa loob ng bahay. Si Gabriel, na ngayon ay isang masayahin at malusog na batang lalaki, ay tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga binti ay malakas at ang bawat tawa niya ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng pagod ng nakaraan. Kasunod niya si Santino, na hanggang ngayon ay mayroon pa ring malalim at mapayapang titig na nagpabago sa aking buhay. Sa bawat haplos niya sa aking balikat, nararamdaman ko ang isang uri ng seguridad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Maraming nagtatanong sa akin, Celeste, napatawad mo na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay isang mahabang proseso ng pagpili na huwag nang dalahin ang bigat ng galit sa aking paggising. Napatawad ko na si Miguel, hindi dahil karapat-dapat siya sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa kapayapaan. Ang balita tungkol sa kanyang pamumuhay sa loob ng kulungan at ang pagkamatay ni Doña Aurora sa gitna ng pangungulila ay hindi na nagdudulot sa akin ng saya o lungkot. Sila ay bahagi na lamang ng isang malayo at malabong panaginip. Ang aking kapayapaan ay matatagpuan na ngayon sa maliliit na bagay. Sa bawat matagumpay na operasyong ginagawa ni Santino sa aming klinika, sa bawat bagong salitang natututunan ni Gabriel, at sa bawat gabing natutulog ako nang walang takot sa bukas. Natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya hindi sa apelidong nakadikit sa aking pangalan, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi ko sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang aral na nais kong iwan sa inyo ay simple lamang. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magbunga o sa kanyang posisyon sa lipunan. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa ating kakayahang bumangon mula sa pagkawasak at muling buuin ang ating sarili ng may higit na dignidad. Huwag ninyong hahayaan ng sinuman na sabihing wala kayong silbi, dahil sa bawat isa sa atin ay may isang munting himalang naghihintay lamang na mamukadkad sa tamang panahon. Sa huling sulyap ko sa dagat bago pumasok sa loob ng bahay, naramdaman ko ang isang malalim na pasasalamat. Ang sugat ay naghilom na, at ang tanging natitira ay mga peklat na nagsisilbing medalya ng aking tagumpay bilang isang ina at bilang isang babae. Ang kwento ni Celeste ay tapos na sa pait. Ngunit ang kwento ng aming bagong simula ay kasalukuyan pa lamang isinusulat ng tadhana ng may wagas na pagmamahal at walang hanggang pag-asa.